Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa ka-coin collector at sa kapwa treasure hunter sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, ngayon mga ka-TH, ipapakita ko sa inyo itong isa sa mga collections ko na 1840 seated Liberty dollar mga ka-TH. So, isa itong American coin mga ka-TH na kung saan 61,005 lang ang ginawa nito mga ka-TH sa Amerika mga ka-TH. Ang engraver nito mga ka-TH ay si Christian Gubrich, engraver at designer. Si Christian Gubrich ang engraver at designer, at ang metal composition sa orig na coin mga ka-TH ay 90% silver at 10% copper mga ka-TH. So ang diameter naman nito ay 38.1 mm and ang bigat naman ay 26.73 grams. So kung makita nyo mga ka-TH, mayroon itong parang naging yellow dito mga ka-TH. So ito ay napapahiwatig mga ka-TH na ang coin na mayroon ako na 1840 seated Liberty dollar ay isang copy coin po mga ka-TH. So hindi po ito original mga ka-TH. At kita naman natin mga ka-TH na yung kulay dito ay hindi tulad dito. So sa pagkabili ko nito mga ka-TH ay mayroon na ito nito mga ka-TH. At alam ko na ito ay isang copy coin lang mga ka-TH. Kasi yung 1840 na seated Liberty dollar ay talagang ano yan mga ka-TH, silver yan, made up of 90% silver and 10% copper. So ito mga ka-TH ay coated lang siya mga ka-TH, and this is made up of brusher na siya mga ka-TH. So kita naman natin mga ka-TH na talagang nag-iba yung kulay mga ka-TH. So ngayon mga ka-TH, tatalakayin natin kung paano natin malaman ang isang copy coin or fake coin mga ka-TH. So number one mga ka-TH, pag mag-collect ka or maghanap ka ng mga coin, lalong-lalo na sa mga coin na tulad nito mga ka-TH na 1840, ito talaga ay made up of silver talaga ito mga ka-TH. So para malaman ninyo na ang coin na nahanap ninyo or nakita ninyo ay isang silver, ay patakan mo ito ng acid mga ka-TH tulad ng nangyari nito. Sure ako na pinatakan ito ng acid upang magkaalaman kung ang coin na to ay isang silver o hindi. So noong pagpatak ng acid mga ka-TH, nang unang nakakita nito ay ganito na ang kulay mga ka-TH. Naging yellowish siya mga ka-TH. So ibig sabihin yellowish ay hindi ito totoo na 1840 seated Liberty dollar. Kasi kahit ibabad mo pa ito sa acid ay hindi ito magkaganito mga ka-TH. Kasi silver ito sa ang original na coin po nito mga ka-TH ay silver. So kahit ibabad mo, kung sakali ito ang acid, ibabad mo dito, kahit ibabad mo, basta original, hindi ito magiging ganito ang kanyang kulay mga ka-TH. So isa yan sa mga dapat gawin natin para malaman natin kung ang coin na
nabili natin or bibilhin natin ay isang silver coin. So patakan natin ng acid ang kahit saang part sa coin ng mga ka-TH. Patakan mo. Pag magkaganito, yan, piki yan mga ka-TH. Copy coin lang yan mga ka-TH. So, sunod nating tatandaan para hindi tayo mapiki mga ka-TH. Maliban sa pagpatak ng acid mga ka-TH ay dapat malaman ninyo ang kanyang diameter. Ang original na diameter nito mga ka-TH ay 38.1. Kung hindi siya magkatugma sa diameter niya na 38.1, ibig sabihin niya mga ka-TH, piki yan mga ka-TH. Or kapikuin lang yung mayroon ka mga ka-TH. Kung hindi umabot sa 38.1 mm ang kanyang diameter. Susunod na dapat natin tatandaan para malaman natin na original ang coin ay yung timbang. Dapat malaman natin ang timbang sa bawat coin mga ka-TH. Para kung makadala ka ng timbangan ng mga coins, timbang mo, kung alam mo yung timbang ng mga iba't ibang uri ng silver coins, so malaman mo kaagad. At ang timbang sa silver coin na ito mga ka-TH sa original ay 26.73 grams. Kasi malik-aliking coin to eh. Parang katulad sa 1903 na US Philippine 1 peso coin o 1 peso silver coin. Magkapareha sila yung laki nila. Pareha lang sila mga ka-TH. So next is yung pangatlo na yon, acid. Yung una acid, yung diameter, yung 26, yung timbang niya, at lastly mga ka-TH, para malaman mo na yan ay isang pike or copy coin. Ang nabili mo ay yung design niya. Kung tingnan nyo ang design mga ka-TH, so hindi siya sharp. Talagang makita mo dito sa banda dito, nag-yellowish siya. At ang kanyang mga design ay hindi sharp ang mga detalye. Ay tingnan natin sa likuran, hindi sharp, hindi siya masyadong maganda ang mga detalye. Kasi kapikuin lang siya mga ka-TH. At sa palagay ko, ito ay mabigat kaysa original weight niya na 26.73 grams. Kasi bigat Kasi brass kasi ito eh. So yan lang ang dapat natin tatandaan mga ka-TH para malaman natin ang coin kung original ba o hindi. Una, balikan ko lang mga ka-TH. Una, patakan mo ng acid. Pagkatapos, sukatin mo yung diameter niya. Kung tama ba ang diameter niya sa original na nasa Google, 38.1 mm. So, pangatlo is, yung bigat niya, timbangin mo. Kung umabot ito ng 26.73, ay original. Pag lumagpas ay hindi yan original mga ka-TH. At pang-apat, ang pinaka-last ay yung design. Tingnan mo naman mga design. Wala. Kita ang taon na 1840 pero parang hindi maganda ang pagka-design kasi copy coin lang siya. At mayroon ka maininag na mga kahit hindi nilagyan ng acid dito banda ay makita mo pa rin yung kanya pagka-yellowish. So yun lang mga ka-TH na may natutunan kayo sa video ngayon.
At yung hindi pa nakasubscribe, pwede kayong makasubscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads ko. Pwede kayong mag-like. At tulad ng palagi kong sinasabi sa aking mga videos mga ka-TH, na pangalagaan natin sarili. Kasi ang ating sarili ay hiram lamang sa puong may kapal. At pag hindi natin ito pangalagaan, hindi tayo kumain ng mga masustansyang pagkain, ay malaking posibilidad na magkasakit tayo. So, bawal po magkasakit mga ka-TH. Kaya nga, kumain tayo ng masustansyang pagkain dahil ang ating tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.